Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Saturday episode dito po sa ating Facts First podcast. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Alam niyo po, kaya po tayo nagkakaroon ng special Saturday episode ngayong araw ay dahil po meron pong pangyayari. Meron pong malaking development dyan po sa House of Representatives kung saan nag-camp out yung Vice President na si Sara Duterte patungkol po dun sa pagkakadetine sa kanya pong Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Tapos kagabi po ay nagkaroon po ng isang late night press conference. I think madaling araw po nangyari ito, no? Kung saan nagsalita po itong si Vice President Sara Duterte, pati na rin po si Attorney Lopez, and I think a couple of vloggers, kung saan marami pong actually hindi lang po maanghang na salita ang binitawan nitong si Vice President, kundi pinagmumura yung Presidente, First Lady, at saka si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Disclosure lang po, no? We are recording this episode ngayong umaga, Saturday, November 23. Ngayon pong, anong oras ba ngayon? 10:30 in the morning. Dahil ito po yung schedule na swak po para sa akin at saka po sa ating special guest for today. Okay, binulabog lang po natin siya dahil gusto po natin siya makapanayan patungkol po dito sa development na ito. So I'd like to welcome to our program again. Siya po yung tagapamuno ng House Committee on Good Governance. Ito po yung komite na nag-iimbestiga doon po sa paggasta ng confidential funds ng Vice President. I'd like to welcome to our program si Manila Congressman Joel Chua. Magandang araw po, sir, and thank you for joining us. Ay, magandang araw, Christian, at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Pasensya na kayo, binilabog ko po kayo on a Saturday morning. Kumusta na po ba yung situation? I think nasa office kayo, no? Ano po ba yung situation ngayon dyan sa House of Representatives? Patungkol po dito kay Zulaika Lopez at saka kay Vice President. Kanina po, kagabi po, kami po ay nagkaroon ng emergency special session dahil nga po nagkaroon ng mga special request ang ating Vice President at saka ang kanyang kapatid. Actually, nagkaroon kami ng security concern. Kaya naman po nagkaroon kami ng biglang special session kagabi dahil via Zoom. Dahil nga po sa mga security na halimbawa po, ito pong si Vice President gusto nga pong mag-stay doon sa House of Representatives sa opisina po ng kanyang kapatid at syempre alam naman po natin napakataas na opisyal po nito, hindi po ordinaryong security po ang kailangan nito and ang House naman po ay hindi naman enough ang security. Yung security po ng House ay para po mag-man doon sa buong House of Representatives. Kaya medyo nagkaroon po kami ng concern. Kaya po minabuti po ng mga miyembro po ng committee na si Attorney Zulaika Lopez ay i-transfer sa Women's Correctional dito po sa Mandaluyong. Okay. Successful na po ba yung pagkakatransfer? Na-transfer po ba si Attorney Zulaika Lopez? Hindi po, sa pagkakaalam ko po kasi nagkaroon po yata ng medical problem po kaninang madaling araw kung saan sumuka daw po si Attorney Zulaika Lopez. Kaya nga po ito siya ay dinala dito po sa pinakamalapit na ospital, dito nga po sa may Veterans Hospital. Ito nga pong huli, nalaman ko po na siya po ay tinransfer sa St. Luke's base po sa kanilang request nang ma-check up po siya thoroughly. So nasa ospital po ngayon si Attorney Zulaika Lopez. How about the Vice President? Nandun pa po ba siya sa opisina ng kanyang kapatid, si Congressman Pulong? Yung huling pagkakaalam ko po, magkasama po sila from the Veterans up to the St. Luke's po. Okay. Pero si Vice President ba, hindi na ba siya umalis doon sa opisina ng kanyang kapatid simula na nagpunta siya dyan sa House of Representatives? Yun po yung report ng Sergeant at Arms. Nagpunta po siya dyan nung isang araw pa, 7:30 ng gabi, at inalaw po siya hanggang 10 o'clock. Katapos po nun, nagpaalam siya, nakisuyo siya na magpapalit lamang yata siya ng damit doon po sa opisina po ng kanyang kapatid. But apparently, hindi na siya lumabas at doon na natulog hanggang kinabukasan. So ngayon, nasa ospital si Attorney Zulaika Lopez kasama yung Vice President. Ano mangyayari pagkatapos ng check-up po?
Saan po ibabalik si Attorney Lopez? Well, dahil meron na po tayong transfer order, so pagka nilabas po siya sa St. Luke's, doon na po siya dadalhin sa Women's Correctional. Hanggang kailan po yung yung pagpayag ng komite para makapagpa-check up po siya diyan sa ospital? Well, actually, emergency po yan kaya hindi na po sila nakapag submit sa amin ng request at hindi pa rin po kami nakakapag-convene dahil inaalam pa rin po namin kung ano po talaga yung actual situation. Mamaya po, kung hindi po ako magkakamali, magbibigay na po sa amin ng report yung Sergeant at Arms. Ano po ba tingin niyo dito sa sa antics dito sa mga ginawa ni Vice President patungkol po dito sa kanyang Chief of Staff, 'di ba, yung ang threat niya magka-camp out siya diyan, sasamahan niya hangga't hindi niyo pakawalan itong si Attorney Lopez. Overall, ano bang tingin niyo rito sa ginagawa ng Vice President? Hindi ko rin po maintindihan sa totoo lang Um, Sa totoo lang po, hindi ko talaga mawari kung bakit po ganito. Alam po ninyo, hindi naman po siguro mangyayari ito kung kasi sa totoo lang marami po silang ni-request sa amin, halos lahat naman po pinagbigyan namin. Ang hindi ko lang po pinagbigyan ay yung samahan niya sa detention dahil ito po ay ang detention naman po para sa mga detainees. At yan po ay pinag-usapan po namin ng mga member ng committee at minabuti po ng buong committee na hindi siya i-allow. Pero pinayagan naman po siya na doon sa period kung saan allowed po na tumanggap ng bisita, po pwede po naman siyang pumunta. Kaya nga po hindi ko po maintindihan kung sana po kung sumunod na lamang po siguro sa ganitong protocol, siguro po hindi po nangyari yung ganito pong mga senaryo o pangyayari. Pero beyond this, yung mga binabanggit niyo, ano ba sa tingin niyo yung intention nito? Mukha bang this is also meant to gain public sympathy, kaawaan sila, na mukha inaapi? May mga vlog po na gano'n, isa po 'yan sa mga kinonsider po namin at may mga natanggap din po kami mga information na while inside the vicinity of the House of Representative, parang nagmo-mobilize sila ng mass action. Kaya po nagkaroon po kami ng emergency meeting dahil nga po siyempre, ayaw naman namin na bigla na lang pong dumugin ang House of Representative ng gabi o ng madaling araw at wala naman po kaming enough na security doon. Mga gaano ba karami yung nabalitaan yung nag-mobilize diyan po sa House of Representatives? Wala pa naman po kung actual numbers pero yung nung nag-uusap po kami sa Zoom meeting doon po sa committee, yun po ang mga inopen. In fact, may mga post po doon sa Facebook na kung saan pinopost po yung mga sulat na parang nagpapaano po sila ng mga simpatya sa mga supporters po nila. Ay, I think nakita ko yan. No? Pinost yung kopya nung inyong order para i-transfer siya sa Women's Correctional. Ito po ba yung tinutukoy ninyo? Pati po yung mga request po nila na makatulog po si VP Sara. So yung mga ganyan po, lahat po ng mga may mga nakita pong post na pinapadala po sa amin sa Viber. Okay. Puntahan natin yung yung punot dulo nito. In the first place, bakit ba nag-decide po yung committee ninyo na i-cite for contempt itong si Attorney Zuleika Lopez at i-detain diyan po sa House of Representatives initially? Well, ito po yung nag-ugat po doon sa sulat na ginawa po ni Attorney Zuleika Lopez sa COA kung saan parang pinipigilan niya na ang COA na mag-issue o mag-sumite ng mga important documents na hinihingi po, na nire-request po ng Committee on Appropriation, subject po ng subpoena duces tecum. In fact, nabanggit pa doon yung pangalan ni Congresswoman Castro. Kaya yun po yung si Congresswoman Castro po nung sinasabi niya bakit ganito, parang ang dating po sa mga miyembro parang sinusuppress yung investigasyon. Pero ang suma total po niya, yung totality of act na nangyari po bukod po dito dahil kung mapapanood naman po ninyo yung buong hearing,
halos wala naman din po siya talagang sinagot. Bilang isang chief of staff, parang pinalalabas po niya, very limited yung kanyang knowledge. Pero pag nasusukol po, nasasagot, inaamin niya at sasabihin niya, ito lang naman yung alam niya. May mga instances po dito, halimbawa po, yung kanyang sagot sa AOM. Nung sinasabi niya una, wala siyang alam pagdating sa confidential fund. Nung pinakita po yung letter na siya yung sumasagot sa AOM at pinakita yung kanyang pirma, sinabi niya na hindi siya ang gumawa ng sulat, kundi yung kanyang Deputy Chief of Staff. Pero kung isipin po ninyo, yung pagkakasulat po, very lawyerly. Tanging abogado. Nung tinanong po siya kung abogado po yung kanyang Deputy Chief of Staff, ay hindi naman po ito abogado. So parang napaka-imposible naman po na yung Chief of Staff susunod sa Deputy Chief of Staff. So on top of that, tinanong rin yung isang nagpe-prepara ng budget kung saan nandoon po yung confidential fund at tinanong po siya kung sino ang kanyang ang nagsasabi kung ano yung mga ilalagay doon at pangalan po ni Attorney Zoraida Lopez na naman po yung binanggit. So nung tinanong siya at sinabi niya, oo, limited lamang daw po doon pero marami naman daw po yung pondo na pinag-uusapan, hindi lamang confidential fund. Pero ang kanyang participation hanggang doon lamang. Kaya parang kung makikita ninyo, very selective, very limited, yun ang pinalalabas niya. Pero kung titignan po ninyo yung background niya, simula pa po nung alkalde, si VP Sara sa Davao, kasama na po siya at siya po ay city administrator noong mga panahon na yun. So malalim yung pagkakaalam supposedly pagdating dito sa sa mga bagay patungkol sa confidential fund kasi local governments, diba, meron din sila mga confidential funds, hindi po ba? Tama po kayo. Okay. Naalala ko lang po, Congressman, no? Kasi kagabi, ang guest po namin dito sa Facts First ay si former COA Commissioner Heidi Mendoza at isa po siya doon sa mga nag-draft ng Memorandum Circular 2015. Ito po yung gabay dyan po sa paggasta ng confidential at saka intelligence funds. Natanong ko rin yan yung isa sa mga basehan ng pagkaka-cite for contempt nitong si Zoraida Lopez. 'Di ba? Ang contention nila ng Office of the Vice President, independent constitutional body yung COA na hindi kailangan mag-cooperate o hindi dapat mag-cooperate sa inyo, hindi po ba? Isa sa mga contentions nila. Ang sabi po sa akin ni Commissioner Heidi, actually pag binasa po yung buong memorandum circular, nakalagay doon na dapat bigyan ng kopya ng mga report na ganyan, ng audit report, yung Office of the President, Senate at saka House of Representatives. So it goes without saying na dapat hindi siya issue, na dapat magkaroon kayo ng kopya, hindi po ba? Tama po. And meron din po kaming oversight function. Kaya, bukod po dun, kami ang House of Representative po ay may power of the purse. So paano po kami magbibigay ng pondo kung nakikita naman po namin hindi ito nagagamit ng maayos? So yun nga, ano ba yung pinakatumbok na sa tingin nyo rito? Itong mga antics na ito. Mukha bang pag-iwas lang ito doon sa para hindi masagot yung mga issues? For instance, kung paano ginasta yung malaking bahagi ng confidential fund. Diba? 73 out of 125 yung disallowed daw ng COA. Mukha bang ito yung tumbok nito kaya nagkakaroon ng ganyang gulo? Para hindi masagot. Pwede po, para ma-divert po yung issue sa totoong issue po talaga na kinakaharap po nila. Kung ganyan, how are you handling or how is the committee managing this situation? Kasi hindi lang may issue doon sa buong may issue doon sa mismong confidential fund kung paano siya ginasta sa loob ng komite, tapos merong ganyang antics yung Vice President outside of it. How are you managing this? Basta kami po, dito po gagawin lamang po namin ang aming trabaho, magfo-focus lamang po kami. So, sa Lunes po, ang aming next scheduled hearing. So, hopefully dito po, maimbitahan na po sila. In fact, inimbitahan din po namin si Vice President. So, baka this time, makapagbigay linaw na rin po siya sa mga katanungan na nananatiling katanungan po sa mga kasama po natin o miyembro ng committee. Ito po bang past few hearings ng Good Governance Committee, hindi na siya inimbitahan pagkatapos ng unang pagkakataon na hindi po siya nag-oath? Actually, 2 beses po siyang naimbitahan, yung first at saka second. Pero dahil nga po sa mukhang hindi naman po siya interesado,
at nagpadala po siya ng mga sulat na kinu-question po niya ang aming committee hearing at sinasabi niya hindi niya ito recognize, hindi po siya napadalhan nung huling tatlo. Pero nung narinig po namin sa kanyang interview sa Senado na sinasabi po niya na hindi naman siya napapadalhan ng imbitasyon, so pinadala na naman po namin siya nung siya'y umattend sa pagdinig po ng kanyang ama nung humarap po sa amin sa Kongreso. So ngayon po ulit, pinadala na naman po namin siya para po at least mabigyan siya ng pagkakataon sa Lunes na mailahad po yung mga o maipaliwanag po itong mga issue na ito. Okay. Speaking of issues, no, kasi legit yung mga tanong sa kanya eh. 'Di ba? Ang sabi niyo before in a previous discussion that we had, nasa 158 yung mga acknowledgement receipts na merong mga questionable entries, no? Hindi po ba? Kaya nga sumikat yung Tama po kayo. pangalan na Mary Grace Piatos. Tapos, iba ko hindi ako nagkakamali, meron pa isang pangalan, Kokoy Villamin. Tama ba? Kokoy Villamin, tama po. Yung, ano ba nangyari? Ano ba yung issue dito kay Kokoy Villamin? Yung Kokoy Villamin po, lumalabas po yung pangalan na to doon po sa na nakatanggap po ng pera sa Office of the Vice President. Pagdating po sa DepEd, merong another Kokoy Villamin na naman po doon na lumalabas na nakatanggap din po ng pera. But apparently, kung titignan po ninyo yung pirma nung dalawang Kokoy Villamin sa Office of the Vice President at saka sa DepEd, makikita po ninyo very glaring po na magkaiba ang pirma. Pero Kaya same po name. ito po ay kinumpara same ang spelling ng pangalan, yung Kokoy, Kokoy. Tapos ganun din doon sa DepEd, tapos parehas po ng apelyido. Pero yung pirma, napaka-obvious po na magkaiba. Magkano raw po inatanggap nitong certain na Kokoy Villamin? Kung hindi po ako magkakamali, parang 70,000 eh. Pero hindi ko po eksaktong maalala. Pero ang na-focus po kasi yung aming attention dito po sa pangalan at sa pirma. Itong si Mary Grace Piatos na pinagkakatuwaan na on social media, no? Kumusta na po ba? 'Di ba hinahanap ito kung hindi ako nagkakamali? Nag-offer pa ng reward? Tama po kayo at hanggang ngayon wala pa rin pong lumulutang na Mary Grace Piatos. Pero nagkaroon na po kami ng motion kung saan humingi na po kami ng tulong sa dalawang ahensya po ng gobyerno, ang NBI at saka ang PSA. So isinumiti na po ang mga pangalan na to sa kanila para ma-verify. Kung meron niyang ganung mga pangalan. Kung ma-verify, anong Tama gagawin po. niyo? At saka doon po sa mga signature na nakalagay po. Kung ma-verify niyo na merong Mary Grace Piatos at saka Kokoy Villamin, anong gagawin niyo? O pwede po natin ipatawag at imbitahan sa committee. To validate whether sila yung nakapirma. Kaso hindi Tama ba po. yun? Hindi At ba kung ma-break totoong naman natanggap po nila yung ganung amount. Okay. Hindi ba ma-break po yung confidentiality naman? Kasi baka sabihin, nagbigay kami ng impormasyon kaya kami binigyan ng reward. Bakit nyo kami palulutang? Pwede naman po natin daanin ito sa executive session. Okay. So may paraan para ma-validate yung kanilang identities. Tama po. Ito si Mary Grace Piatos, magkano po ba yung natanggap nito? Sorry, Christian, medyo hindi ko na ma-recall kasi we are talking here of 4,500 acknowledgement receipt. So iba-ibang amount, iba-ibang name, so iba-iba rin ng issue. Okay. Pero syempre ang tumbok dito ay iniiwasan yung posibilidad na baka dinoktor itong ilang mga resibo para ma-liquidate yung pondo. Hindi po ba? Ito yung pinakapunto rito. Yun po, yung nakikita po namin na issue po dyan. Mm-hmm. Yung mga signatures, I understand, humingi na po kayo ng expert opinion from the NBI. Tama po ba? Tama po kayo. Kailan po yung kailan ba expected yung resulta ng kanilang pagsusuri? Well, hopefully, in the next scheduled hearing, malaman po namin kung may report na coming from these agencies. Okay. Puntahan naman natin, Congressman, itong maanghang na mga salitang binitawan ni Vice President, no? Laban kina President Marcos, First Lady Lisa Marcos, at saka Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Babasahin ko na ng buo, no, para sa mga viewers natin. Dun sa kanyang late night press conference via Zoom, isa ito sa mga sinabi niya, no? This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar.
PI ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Tang INA ninyo. Hindi pa kayo nakakakita ng kalaban na tulad ko. Tapos ito yung isa pang significant part. Sabi niya, huwag kang mag-alala sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbili na ako, pag namatay ako, huwag kang tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And he said, yes. Ano po bang tingin niyo rito? Sa mga ganitong kataga. Very unbecoming of a vice president. Sana po hindi na lamang po niya ito binabanggit dahil parang medyo hindi po akma sa posisyon po na kanyang hinahawakan. Pero should this be taken seriously? Or how seriously should this be taken? Yung mga ganitong definitely banta. It should be taken seriously dahil yan po ay threat po sa ating Pangulo, sa ating House Speaker at saka sa ating First Lady. Ano ba mga pwedeng liabilities ito? Yung mga ganitong pagbabanta? Or dapat ba pwede bang palampasin na lang ito? Well, may mga criminal liability pero kagaya nga po ng sinasabi ko po, yun po yung problema dahil ngayon tali tayo dahil impeachable official po ang ating Vice President. So ito po, pwede rin po itong maisama po dyan sa kanyang mga binibitawang niyang salita. Saan? Saan po? Saan pwedeng isama? Well, kung sakasakali pong magkakaroon po ng grounds for impeachment, pwede, tingin ko medyo delikado po itong mga salitang to. Baka po pwede po mapag-aralan kung ito ay papasok po doon. Mas, kung sakali ba sige, pakituloy po. Sa mga... Sige po, ano po yun? Hindi, kung meron man nagbabalak mag-file impeachment complaint sa kanya, pwede pong pag-aralan kung ito po ay masasama. Pwede ba ito lalong-lalo na yung banta po sa ating Pangulo. Okay. Kasi maraming ano yan, di ba? Grounds of impeachment, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, other high crimes, di ba? Opo, tama po kayo. Okay. O sige. So, pero nung ano bang unang reaction niyo na nakita niyo itong mga ganitong kataga? Siyempre medyo nagulat po ako dahil patotoo lang, parang ngayon lang ako nakarinig ng mataas na opisyal na nagbibitaw ng mga ganyang salita openly. Kung magpakita siya sa Monday sa hearing ninyo, how are you bracing for his possible appearance? Kung ito na yung mga sinabi outside of the committee, mukhang palaban na palaban yung Vice President dito. Tayo naman po maghahanda lamang at siguro kung ano po ang trabaho ko naman po bilang chairman is siguraduhin na magiging maayos po ang flow ng ating hearing. Okay. Sige po, Congressman Joel Chua, maraming salamat po for joining us today. Ingat po kayo. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat, Christian. Mabuhay po kayo. Okay. Yan po si Manila Congressman Joel Chua. Siya po yung namumuno ng komite. Yung pangalan ay Committee on Good Governance. Ito po yung komite na nangunguna doon po sa pagbusisi sa kung paano po ginasta yung confidential fund ng Vice President. No? Kung napanood niyo po yung press conference online press conference ng Vice President kagabi or yung ina-grant siya sa Zoom, actually disturbing po sa totoo lang. Okay? So, yun na po muna. Maraming salamat po for joining us ngayong araw. Kita-kita po tayo susunod na live episode naman ng ating Facts First podcast. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra.